Tapos kung kailan huli na, wala tayong kahandaan, ganon. Excuse me, pero di ba hindi ba masyado ata kapag sa pilitan? Ikaw ba kapag pinilit kang gawin ng isang bagay, gagawin mo ba yon ng may puso? Isipin na lang natin ang mandatory ROTC ay ang edukasyon natin sa kasalukuyan. Wala na tayong magagawa sa curriculum natin ngayon. For your information, hindi na nagagawa ang isang pamahalaan ng isang Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, at kung ikaw po ay baguhan, tuloy po kayo. Ang ating po ginagawa dito sa Usap-Usap University, tayo po ay nakikinig, nanonood po ng mga religious discussions, mga debate. But for our episode today, tayo po ay manonood ng isang school debate, at sa mga fans po ng youth, alam niyo na po yan na we've been watching a lot of these episodes ng schoolmates. Ito po ay isang televised show po ng mga high school or university students po na nagdedebate on a particular topic. Ang topic po natin ngayon, very hot and very controversial. Dahil po alam naman po natin na tayo po ay nagpapalakas sa pamamagitan ng paghingi ng tulong ng mga weapons mula po sa Japan, mula po sa India, mula po sa United States, of course, dahil po sa aggression po ng China. At marami po ang nagsasabi na kinakailangang ibalik na yung ating pong military training sa ating pong mga high school students or even sa university just to improve it, dahil hindi po natin alam ang future at kinakailangan natin ng mga reserve corps, ng mga sundalo. Ano po? At syempre, ma-achieve lang natin yan through military training, no? Ng mga reserve training katulad po ng ROTC o sa panahon namin CAT, naalala ko pa po eh. So sa konting background po, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel, at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-U3? But before that, gusto ko lang po magpasalamat po sa mga subscribers po natin. We are around more than 121,000 subscribers. Maraming salamat po sa pagsuporta. At gusto ko din po magpasalamat po pala sa nag-invite po sa atin recently sa ginanap na Second National Peace Conference po sa PICC sa Pasay City sa Manila. Isa po tayo sa mga iilang mga YouTubers po. They noticed na yung channel po natin ay quote-unquote influential sa larangan po ng education and religious education. So we're very happy na tayo po ay nagkaroon po ng chance sa mga speakers po doon from Commission on Higher Education, from BARM, at si Vice President Sara Duterte, mga ka-U3. So we're very honored to have joined that event just 2 days ago. But anyway mga ka-U3, so let us watch this video together. Let's go. Nito lamang Mayo ng kasalukuyang taon ay naipasa na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kongreso ang panukalang batas para sa Mandatory Reserve Officers Training Corps or ROTC sa mga senior high school students. Sa pagdinig naman sa Senado, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na kanilang sisimulan ang pilot testing sa may 100 senior high schools ang Advanced Citizen Training Program or ACTP na suportado naman ng Department of Education. Ayon sa mga otoridad, makatutulong ito upang mapanatili ang pagmamahal ng mga estudyante para sa bayan at paggalang sa karapatang pantao. Magandang pagkakataon din ito lalo na sa mga kabataan na nangangarap na mapasama sa hanay ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Subalit para sa ilan, higit sa disiplina ay kailangan din munang pag-aralang mabuti ang implementasyon ng programa upang matiyak na hindi ito maabuso gaya ng nangyari sa mga nakalipas na taon. Kayo mga schoolmates, dapat nga bang gawing mandatory ang ROTC sa senior high school? Schoolmates, dapat nga bang gawing mandatory ang ROTC sa mga senior high school? Ang Reserve Training Corps ay isang uri ng military education at training para sa mga estudyante para sila ay maging handa na maging katuwang ng Armed Forces of the Philippines sakaling kailanganin nila ng dagdag na manpower. Tama ka dyan, Trisha, at approve na nga rin ng Congress ang bill for second reading patungkol sa ROTC na mandatory para sa grade 11 and 12 students, which will require both male and female students to undergo the military training. Trisha, our topic for tonight is very timely and interesting, kaya naman, sino-sino nga ba mga schoolmates sa mga kasama natin? Ang ating unang grupo ay naniniwalang dapat gawing mandatory ang ROTC para sa senior high school students. Sila ay sina Gab, William, and Vladdy. Nandito kami ngayon upang ipaglaban na dapat ngang magkaroon ng mandatory ROTC sa senior high school. Ang ROTC o Reserve Officers Training Corps o House Bill 8961 ay isang batas na muling ipinanukala ng ating kasalukuyang presidente na si Pangulong Rodrigo Duterte. Nakapaloob sa batas na ito na lahat ng kalalakihan sa grade 11 at 12 ay muling tuturuan ng depensang militar upang hindi maging paakang-akang ang isang kabataan upang ipagtanggol ang ating sariling bansa.
Sa muling pagkakaroon ng mandatory ROTC sa Pilipinas, maraming benepisyo ang isang estudyante na mapapaloob dito, katulad ng libreng tuition fees, scholarships at iba pa na maaaring makatulong sa buhay kolehiyo ng isang estudyante sa hinaharap. Ayon din sa AFP o Armed Forces of the Philippines, hindi lamang paghawak ng baril ang kanilang ituturo. Ituturo rin nila ang basic self-defense, survival swimming, jungle survival at elementary map reading. Sa makatuwid, ituturo nila sa isang kabataan na magkaroon pa ng mas malawak na teknikal na pag-iisip tungkol sa panunungkulan o pamamahala sa isang bansa. At ayon din sa Article 2, Section 4 ng 1987 Constitution na sinang-ayunan ng dating senador na si Attorney Joey De Lina, that the government may call upon the people to protect the states and in fulfillment thereof. All the citizens may be required under the conditions provided by law to render personal, military, or civil services. Sa makatuwid, nararapat na at napapanahon na upang malaman ng kabataan kung ano nga ba ang mandatory ROTC na nais ipanukala ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat. At ang ating naman ikalawang grupo ay naniniwalang hindi dapat gawing mandatory ang ROTC sa senior high schools. Sila ay sina Frenchie, Daniel, and Faye. Nandito kami upang patunayan na hindi dapat ibalik ang mandatory ROTC sa senior high school. Ayon sa Senate Bill 2232, ang mandatory ROTC ay agarang ipinapatupad ni Presidente Duterte sa both male and female grades 11 and 12 students, kung saan gagawin silang reserve military ng ating bansa at upang paluwakin na rin ang kanilang pagiging patriotic at nationalistic. Hindi kami sumasang-ayon dito dahil ayon sa Kabataan Party List ay mayroon pang 14 grave cases na kinakaharap ang ROTC, including sexual harassment, verbal and physical abuse, and rape. Paano tayo makakapagsimulang muli ng bagong ROTC kung hindi pa natatapos ang mga kasong ito? Ano na lamang ang iisipin ng mga pamilya ng mga nabiktimang ito? At paano tayo makakasiguro na hindi na mauulit ang mga ganitong kaso? Katulad na lamang nung nangyari kay Wilson Chua, isang engineering student ng UST kung saan siya ay binalutan ng duct tape sa muka at itinapon sa ilog Pasig ng kanyang kapwa kadete sa ROTC. Ito ba ang hahayaan niyong mamuno sa ating bansa, ang mga kadeteng punong-puno ng katiwalian at korupsyon? At ito rin ba, hahayaan niyo ba ng isa sa mga kaibigan niyo o isa sa kapamilya niyo ang mabiktima pa ng karahasan ng ROTC? Grabe, opening statement pa lang yan, guys. Pero ako excited na akong mapakinggan ng mga susunod na argumento na ating mga schoolmates. But guys, ito din, abangan natin ang masasabi ng mga schoolmates natin dito pa rin sa Tandang Sora National High School. Kasi maya-maya, guys, mapakikinggan din natin ang kanilang mga komento, argumento at katanungan patungkol sa ating topic. At syempre ito, isa pa ako excited kasi mamaya ipapakilala na rin natin ang bago nating makakasama every week to create wonderful memories. At syempre, di ko kayong makakalimutan ng mga schoolmates natin. Sa inyong mga kabahayan, kayo rin po ay maaaring magpadala ng inyong mga masasabi sa ating topic. I-like lamang po ang aming official page, that is @schoolmates. Mamaya po ay babasahin ko po ang ilan sa inyong mga mensahe. Sa ating pagbabalik, umpisa na ng mga mainitang diskusyon dito lang sa Schoolmates. Okay. Okay, before that, mga ka-U3. So, okay, magbigay muna tayo ng konting recap. So, sinasabi dito ng pabor na gawing mandatory ang ROTC. Sinasabi na maraming benefits, ano? It could actually encourage people to love their country more, especially for the young generation. It also says here to uphold human rights. At para sa iba na gusto magkaroon ng career sa pagiging sundalo, so it's a good stepping stone, mga ka-U3. And para naman sa mga hindi pabor, sinasabi nila na meron pang 14 grave cases according sa Kabataan Party List patungkol nga sa ROTC, you know? Yung pinaka-notable dyan na case yung kay Mr. Chua noong 2002, kung hindi po ako nagkakamali, or 2001, na kung saan siya nga ay actually pinatay ng mga kapwa niya kadete. That, I don't know kung ano yung reason. Is it in line with them being cadets or is it personal? I actually honestly don't know the facts about it, but yan po talaga yung nagpa-stop po. Hanggang ngayon po, kung hindi po ako nagkakamali, hindi pa rin po mandatory ang ROTC training. What I know is that it is an element ng NSTP program. Although when I was in high school, meron po kami
naming reserve training corps din po na program sa public school. Yun po yung CAT, which became SWAT. And that was in early 2000s mga ka-U3. So titinan po natin sa debate na ito sino ang mas lamang sa kanilang argumentasyon dahil so far yung pinakita pa lang po nila ay mga preliminary statements pa lang po. So tingnan natin. Kanina nga narinig na natin ang opening statements ng bawat grupo mula sa kanilang mga team leaders kung dapat nga bang gawing mandatory ang ROTC sa senior high school students. Tama ka dyan, Gab. At kung kanina ay mula naman sa mga leaders, I think now's the time na marinig naman natin ang iba pang mga punto mula naman sa kanilang mga team members. Simulan natin kay Vladdy. Upang mas patibayin ang aming pahayag, una, binanggit mo, Speaker number 1, ang kaso kay Mark Chua. Ipinangako na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang huling SONA na hindi na ulit mauulit ang mga korupsyon at krimen na nangyari noon. At sinabi rin ng AFP na mas mag-iit na sila ngayon. Pangalawa, 10 hanggang 10 Pilipino ang hindi marunong humawak ng baril. Paano na lang kung may magtangkang sumakop o sumugod sa bansa? Paano natin dedepensa ng ating sarili, pamilya at mismong bansa? Sinabi ni Senator Alunan na ang dami-dami na ang external at internal na banta sa Pilipinas. Kaya kailangan na mas palakasin ng AFP. Sinabi niya ng ROTC ang isang malaking pundasyon nito. Pangatlo, bilang ang kabataan ng pag-asa ng bayan, tayo ang mga magiging pinuno sa hinaharap. Dapat sa atin magsimula ang kagustuhang depensa ng ating bansa sa mga hindi inaasahang kalaban. Kagaya ng sinabi ni ROTC graduate na si General Rondil, may not make you into a soldier overnight, but it builds the character in you that will one day become the leader of this nation. Thank you. Yun! Tresha, sabi ni Vladdy, Okay, before that, ang ganda ng speech na yun. Wow, I was really impressed kay Vladdy. Vladdy, great work. Wow. So, it's very brief, it's very easy to understand, and meron pa siyang rebuttal sa first part ng kanyang speech. So, I don't know if that is in full script, pero napakahusay, Vladdy. So far, na-excite ako. Tingnan natin kung kayang i-match yung... So, tingnan natin kung kayang i-match ng content ng kabila, no? So, tingnan natin kung kayang i-match siya ng di pabor. Mamaya, tingnan natin. ipinangako naman ng ating Presidente Rodrigo Duterte na hindi na mauulit ang mga pagkakamali sa programa ng ROTC. And aside from that, this will increase our military personnel dahil nga sa mga threats na kinakaharap ng ating bansa. At dahil daw sa ROTC, mas magkakaroon pa daw tayo ng mas malalim na gampanin sa ating bayan. Ano namang tugon mo dito, Faye? Ayon sa House Bill 8961, ROTC will apply in senior high school, in public and private school, in both male and female. At ayon na lamang sa CRN o Children's Right Network, ang paggamit ng mga military weapons ay magdudulot ng various risk behavior sa mga kabataan. Kung gayon, mahigpit kong tinututulan ang pagsasabalik ng mandatory ROTC dahil maaaring madagdagan pa ang bilang ng kaso ng nakaraang pending case ng ROTC. Isa pa, masasagasaan din ang Republic Act 7610 na nakapaloob na ang paggamit ng mga public infrastructure katulad na lamang ng paaralan for military purposes ay mahigpit na tinututulan ng ating pamahalaan dahil ang paaralan ay hindi itinayo upang turuan tayong gumamit ng dahas. Bagkus, ito ay tinayo upang turuan tayo ng magandang asal. Idagdag pa dito ang pahayag ni Senator Chis Escudero na kung si Rizal nga ay hindi gumamit ng bala o ng barel, tayo pa kayang kabataan. Maraming salamat. Okay, before we continue, I am not yet convinced dito po sa di pabor dahil sinostrawman yan, no? Ang tawag po dito strawman fallacy. Yung isimplify mo yung argumentation ng kabila para madaling sirain. So I think masyadong oversimplified yung ginawa ng di pabor dito. Sinabi niya na kapag nagturo ng ROTC, ini-equate niya ito sa pagtuturo ng dahas sa ating mga paaralan, which is not quite correct. It's not quite logical to think that way. Kasi hindi naman porket tinuruan ka maging sundalo ay upang maging marahas na tayo, di ba? Sinabi din doon na according din daw sa CRN na kapag nakahawak doon ng baril is i-increase pa daw yung mga grave cases. So masyadong marami para sa akin yung assumption so far na sinabi ng di pabor. Kasi mga ka-U3, sa ganitong uri ng debate, meron po tayong test na mention na rin po natin ito sa atin po mga past na analysis po ng mga debate, lalo na sa GMA7 debate mga ka-U3. I did mention there before, ang tawag po dito yung balancing of interest. Kinakailangan nating i-analisa sa pagkakaroon ng polisiya katulad ng ROTC. Ano yung mga
rights natin na kinakailangan protektahan? Ano yung mga rights naman na kinakailangan nating i-prioritize? So kapag feeling natin na mas matimbang sa atin ang priority ng pagpoprotekta ng teritoryo, ang paglinang sa abilidad at kakayanan ng ating bagong henerasyon na ipagtanggol tayo, patriotism, if we feel na that is heavier compared with, say for example, the grave cases, so sino mas matimbang? Kasi pwede naman nating sabihin, especially from those na in favor, sasabihin nila na pwede namang i-revamp, pwede namang i-reform, pwede namang i-make sure na hindi na mangyayari yung mga abuso ng mga ROTC commanders dati kasi according to sa statistics is 14. Honestly, I think that number is low. So ibig sabihin, meron tayong kakayanan na i-reduce pa yung mga abuso na nangyayari sa kanilang mga hanay no, sa ROTC kasi mga estudyante din po kasi yan. So tingnan natin paano naman to i-rebut ng pabor sa ROTC. Hey, narinig mo yan, Gavin, sinabi ni Faye, mabibigat din yung sinabi niyang statements na kumbaga, in terms of competency, kaya na nga ba talaga natin na magkaroon ng ROTC sa mga classroom? Or apt nga ba ang environment kagaya ng isang classroom para tuluan tayo na humandle ng mga baril? Pero ano nga ba masasabi mo dito, William? Isa sa mga priority bill ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang House Bill 8961 o ROTC. Nakapaloob dito na ipinagtibay ni Ranyo Abu, isang Deputy Speaker ng 2nd District Batangas, that the school is the most powerful institution when it comes to shaping the hearts and minds of youth. It is essential, therefore, to use the school as an invaluable instrument as it already is. Sinasabi ni Speaker number 2 na nagkakaroon ng various risk behavior ang mga kabataan kapag sumasailalim sa ROTC. Ngunit nakaparoob rin sa House Bill 8961 ang mga kabataang hindi sasailalim dito. Una, ang mga physically unfit o psychologically unfit. Pangalawa, mga taong sumasailalim sa kaparehong military training. Pangatlo, mga school varsity players. Sa madaling salita, hindi nawala ng kalayaan ng kabataan. Bagkus, ang mga sasailalim sa ROTC ay ang mga kabataang may sapat na kakayahan upang gawin ang mga pangmilitar na gawain. Sunod, ang kahandaan ng kabataan. Nagkaroon ng koordinasyon ng DepEd Secretary Leonor Briones sa Pangulong Rodrigo Duterte na magkakaroon muna ng 2-year pilot implementation bago maisakutuparan o maisapabatas ang ROTC. Kung gayon, magkakaroon muna ng piling 100 paaralan na oobserbahan kung maisasakutuparan ang ROTC. Sunod naman ang sinabi ng isang Lieutenant Colonel sa AFP Reserve Force that patriotism and love of country is in the heart of every Filipino. But the case of defending one's country also requires preparedness and skills to be able to succeed. Thank you. Ayun. Isa dun sa natandaan ko sa sinabi ni William, Trisha, kinontra niya yung kabilang panig dahil sabi niya nga, the school is the most perfect institution to shape the hearts and the minds of the students. And aside from that, binigyan din ni William na magkakaroon pa naman tayo ng 2-year pilot implementation ng ROTC. So bakit nga ba hindi natin subukan? Daniel, anong masasabi mo dito? Isa sa mga hindi ko gusto sa pag-characterize ng di pabor dito is ginawa nilang strawman na-simplify nila na dahas, pag-learn ng baril, which is actually ang ROTC masyado pong malawak. In fact, the way I see it, indeed, nung sa first 2 years namin sa university, sa mga kaibigan ko nag-ROTC, hindi naman sila lahat natutong kung paano mag-assemble ng baril. Hindi naman eh. Actually, it's much more on the training of working together, following instructions, being in line. So, how to afford respect to the higher ups, paano maging efficient. Dahil sa totoo lamang po mga ka-U3, in my opinion, ang military structure, ang isa sa pinaka-efficient na paraan ng pag-organize ng grupo ng tao. So in short, there is much training and discipline that is involved in this kind of training that I honestly think we need. Hindi po yan aksidente na sa South Korea, sila po ay may batas ng 2 years na mandatory po na military service sa kanila po mga young males, mga ka-U3. So on that regard, pwedeng sabihin ng di pabor, bigyan mo ng freedom yung mga estudyante kung anong uri ng training ang gusto nilang i-undergo. On the other hand, naman sa pabor, kung sinasabi nila na marahas daw yung training, sabihin naman ng pabor dito, to kaya nga may pilot testing tayo. Titingnan natin kung paano natin i-improve. Kung sinasabi nyo marahas, edi bawasan natin yung involvement sa mga baril. Kung ayaw nyo ng learning sa paghawak ng baril, edi wag natin silang pahawakin. Ibang uri ng training, pero the military discipline should still be there. Something like that. Kagaya ng mga group leader teachers, ay naniniwala din ako na libro, hindi bala. Alam naman natin sa pang-school problems natin ay marami na. Katulad na lamang sa isang room, there should be an approximately 35 students. Pero ilan ang nagsisiksikan sa isang room lamang? May mga book shortage tayo. At according to education supervisor, there are no enough computers to use in the subject of ICT.
In as much as tama yung facts mo, pero hindi kasi yan ang kinukol ng motion. Ibig sabihin, hindi yan yung main topic na dapat nating pag-usapan. Masyado siyang nag-debate kumbaga kasi hindi naman issue dito yung pagiging overcrowded ng mga school or pagiging kulang sa mga computers. So, tingnan natin paano niya itatawid to. Yes, pwede nitong gawin as supporting argument dun nga sa efficiency ng schools, pero dapat hindi siya doon mag-dwell. Dapat kinakailangan niyang i-clash head-on yung ating issue na mandatory at wag gawing mandatory ang ROTC. Paano tayo bubuo ng bagong mandatory ROTC kung basic rights pa lamang ng mga estudyante ay hindi pa na-fulfilled? Dadagdag pa tayo ng gastusin. Alam niyo ba na ayon sa Undersecretary Alaindel B. Pascua na kapag nagkaroon ng revival ROTC, gagastos tayo ng 23 billion pesos. Ganon ang kalaki ang gagastusin natin. At isa pa, Okay. alam nyo ba na sanabi ng Bureau of Treasury nung January lamang ay umabot sa 7.494 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. 16.1% of poverty naman according to Philippine Statistic Authority. Bakit tayo nagbubuo ng bagong mandatory ROTC kung basic needs pa lamang ng bansa ay hindi natutugunan? Ayon nga kay Hontiveros, how can we assure the public a proper implementation if if we can barely sustain our K-12 program? Okay, narinig natin yon, na-garner ng maraming palakpakan yun. Pero So katulad nga ng nasabi ko, so I was quite correct in predicting it. Nagagawin yung argument yun sa pagiging rightful, sa pagiging efficient ng schools in teaching such policy. syempre, isang magandang perspective na naman yung inopen niya na kumbaga in terms of economic feasibility ay kaya na nga ba natin mag-take ng ROTC. Pero syempre, unang parte pa lamang yan ng ating talakayan. Ngayon naman ay malalaman natin ano nga ba ang reaksyon ng ating mga netizens na ihahatid sa atin ng ating schoolmate na si Sky. Trisha, eto, babasahin ko na yung mga sinend sa atin ng mga netizens kasi hindi lamang yung mga schoolmates natin dito yung may masasabi. Sabi dito ni Jude Garcia, bilang isang mag-aaral ng senior high school, paghahanda at disiplina sa mag-aaral ay kailangan sapagkat ito ay maaaring gabay at higit sa lahat, ang mga mag-aaral ay kayang ipagtanggol ang ating bansa. Sabi naman ni Espinueva Oliver, dapat lang matuturuan nito ang mga kabataan na maging disiplinado at kayang lumaban sa tamang paraan at hindi puro komento, argumento at sausaw sa social media ang inaatupag. Dagdag naman ni Muhammad Sam, hindi dapat, nararapat lang ito sa mga estudyanteng mula grade 7 to 10 upang matutunan nila kung paano lumaban at ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa pamamagitan nito, alam nila kung paano idisiplina ang kanilang mga sarili at maaari itong tanggalin sa senior high school para naman makafocus sila regarding sa kursong pinili nila. Thank you so much sa ating mga netizens. Ipagpatuloy nyo lang, ipadalangin yung mga komento dahil sobrang gaganda ng mga sinasabi nyo. At syempre, huwag nyo kakalimutan bumoto sa ating social media accounts kung saan kayo papanig sa ating topic for tonight. Ayan, maraming salamat, Sky. Talagang na-miss ka namin. Bukod dyan, schoolmates, mamaya magkakaroon din tayo ng best speaker na pipilian ng mga schoolmates natin dito sa Tandang Sora National High School at ng ating schoolmate staff. And another exciting news sa ating best speakers at ang ilan sa ating mga schoolmates ngayon ay makakatanggap ng special prize. Kaya naman po ang ating criteria for judging ay makikita ninyo sa inyong mga screens ngayon. At sa aming pagbabalik, simula na naman ang isang mainitang diskusyon. Dito lang yan sa Schoolmate! Nagbabalik ang Schoolmates, Trisha, debaters. Tutungo na tayo sa ating free-flow discussion kung saan magbibigay lamang kami ni Trisha ng ilang katanungan at bibigyan namin kayo ng kalayaan na magbigay at depensa ng inyong mga punto. Okay, so mga nakakamiss po ng ating mga debate reaction videos. So, alam niyo naman po yan na ang dami na po mga religious discussions po yung atin pong binigyan ng reaction. Pero sa totoo lang, na-miss ko rin po yung magbigay ng opinion sa isang debate. So, ang structure po ng Schoolmates debate, para konting review lamang po sa inyo. Sa first part, yung preliminary statements po nila. Pangalawa, yung actual na debate, yung kanina. Yung talagang sagutan, may rebuttals na nangyayari per speaker. So, 3 speakers. So, 6 na mga pagsagot yung narinig natin kanina. At dito naman po, ito yung kanilang part ng free flow na naman ng conversation. So what happens here is yung mga host po magbibigay ng isang particular na tanong at kinakailangan sagutin ng both sides until na ma-exhaust nila yung conversation. So ganun po yung structure ng Schoolmates debate. Syempre, Gab, just like every other episode ay pinapaalala natin na ang ating programa ay hindi nagdidikta kung ano ang tama or mali, bagkus pinapalawak lamang natin ang perspective ng mga kabataan regarding sa ating mga issue. Tama ka dyan, Trisha. Maraming salamat. Ito na ang ating first question.
According to President Duterte, ang mandatory ROTC daw ay makapagpapalakas ng pagmamahal sa bansa at pagiging mabuting mamamayan ng mga kabataan. Ito nga ba ang pinaka-epektibong paraan? Maganda itong paraan at epektibo, sobrang epektibo dahil habang kabataan pa tayo, nagiging handa na tayo sa mga suliraning pwedeng kaharapin ng ating bansa pagdating sa pagdepensa. Habang bata pa tayo, mamumulat na tayo sa mga pwede nating gawin para hindi tayo maulit yung mga pananakop or pang-aapi sa mga Pilipino. Hindi lang naman ito ang maaaring maging paraan. Alam nyo ba na may tatlo naman tayong maaaring pagpilian sa NSTP, which is Civic Welfare and Literacy Training Service. Sa Civic Welfare and Literacy Training Service, dito natin mapapakita din ang pagmamahal natin sa ating bayan at pagmamahal natin sa mga kapwa Pilipino natin. Sa muling pagkakaroon ng mandatory ROTC, imumulat nito ang mga Pilipino sa panahon nga natin ngayon, sa henerasyon natin ngayon, nakahiga na lamang tayo sa ating mga kama habang nagtitipa sa ating mga telepono. Ang pagkakaroon ng mandatory ROTC ang magpapagising sa bawat damdamin ng mga Pilipino na i-defend ang ating sariling bansa, lalo na at marami tayong kinakaharap na political issues ngayon. Bakit tayo nagpo-focus sa isang proyekto lamang? Maraming paraan, maraming mga bagay na pwedeng pagkuhanan ng patriotism and nationalism. Gaya na sinabi mo, mamumulat, hindi na ba tayo mulat sa kasalukuyan? Maraming paraan na mamumulat ang isang kabataan sa maraming paraan. Kung si Rizal nga mulat sa kanyang bayan, hindi naman siya gumamit ng DAS, wala nga siyang ROTC that time. Oo, mulat ang kabataan ngayon. Ngunit, mulat lang tayo sa social media. Di pa lang tayo nang di natin alam ang ating sinasabi. Sapat ba ang kaalaman natin para magkaroon ng ROTC sa Pilipinas? Sapat ba ang kaalaman natin na kapag nagkaroon ng panganib ay libro ang ating sandata at hindi pang-militar na gawain? Sapagkat ang kalahating porsyento na ng kabataan ngayon ay mga nadadawit sa illegal na droga. Tanong ko lamang sa iyo, Wait, bakit na-introduce yung droga doon? But anyway, what I like about yung sa Di Pabor mga ka-U3 is talagang they're doing their best to real rebut what the positive side is saying. Although honestly, if ako yung sa speakers ng Pabor, doon ako mag-focus hindi lamang sa militarization, hindi lamang sa quote-unquote karahasan, sa paggamit ng baril. I-focus mo yung disiplina, yung further na pag-improve ng ating sistema sa ating paggalaw, yung ating sistema sa structure, yung ating sistema sa discipline, yung ating sistema sa pag-intindi ng chain of command. So yung mga bagay na yun, kinakailangan maintindihan natin. Katulad po ng sinabi ko sa isang military structure, ito po yung isa sa mga pinaka-efficient na paraan na structure ng organization na meron po sa lipon ng mga tao. sinabi mo na yung libro, hindi bala. Bilang isang bata, anong una mong hawakin? Libro o bala? Ngayon, sasabihin ko sa inyo na ang libro, ito ang nagbibigay sa atin ng katalinuhan o intellectual. Kagaya ni Rizal, hindi siya gumamit ng mandatory ROTC, hindi siya gumamit ng baril para lamang ipakita ang pagmamahal niya sa ating bayan. Tandaan nyo, daig pa ng matching ang isang buhaya dahil kung sa talino lang yan pag-uusapan. Hindi sapat ang talino natin sa panahon ng panganib. Sapagkat nagtagumpay ba si Rizal ng mga panahong ginagamit niya ay libro? Bakit natin siyang ituturing bilang pambansang bayani kung hindi siya naging epektibo para makamit ang ating kalayaan? At isa pa, Dahil ang pagiging national hero naman ay hindi sa pagiging epektibo eh. Hindi lang naman yung basehan para meron tayong i-declare na national hero. I think the whole Jose Rizal argument is a very weak argument. sinasabi mo na para magkaroon tayo ng lakas at para magkaroon tayo ng mga pang-ROTC para maging prepared tayo. Nais ko lamang sabihin sa inyo na wala rin yung halaga ang mandatory ROTC reserves kung yung mga kagamitan pa lamang natin ay makaluma na at hindi makabago. Ang China, they have 13K tanks and we only have 45 tanks. Ganun kalayo ang agwat. Paano tayo makakalaban ng ganun? Dahil sa kahirapan ng Pilipinas. Pero kung bibigyan natin ito ng solusyon, gamit ng libro, gamit ng isip natin, kaya natin solusyonan ang ganitong mga problema. Okay. Dahil nagkabatuhan na tayo ng statements for the first question, dagdagan pa natin. Ang next question ay, hindi daw number ng reservists ang dapat pataasin or meaning the number of people who take ROTC. Kung hindi, ang kalidad ng training. Ano ang masasabi ninyo dito? Masang-ayon kami dito sapagkat alam naman natin na sa mga nakaraang ROTC ay napakaraming biktima ng pang-aabuso. Kung kaya't bakit pa natin
estudyante sa ROTC kung gayong hindi naman pala nila magagampanan ng maayos ang kanilang mga gawain. Quality and quantity, pag pinagsama sila, sobrang lakas nun. Yung dami, tsaka yung galing, yung kahandaan mo, sobrang lakas nun. Higit pa yun sa pagdepensa ng bansa. Quality kayo ng quality, wala nga pondo ang Pilipinas. Kailangan pa ba natin mangutang sa ibang bansa para magkaroon ng pondo? Ayon nga sa iba't ibang bansa, matalino ang isang Pilipino. Sa pagkakaroon ng tamang alokasyon ng ating pamahalaan sa pera, mariresolba natin ang problema na sinasabi mo. Kung nasaan ang tamang alokasyon mo, bakit may utang ang Pilipinas sa iba't ibang bansa? Kabilang na ang China dito. Kaya nating humingi ng pundasyon o donasyon sa ibang bansa tulad ng ginawa ng US na nagbigay ng mga donasyong pangmilitar na gamit upang matugunan natin ang ROTC o mga pangmilitar na gawain. Kaya nating magkaroon ng donasyon, pero bakit noong mga nakaraang taon na naghihirap ang Pilipinas, bakit hindi na-resolba yun? Bakit hindi gumawa agad ng aksyon? Ang mandatory ay ROTC ay mandatory sa pilitan, hindi nagkakaroon ng kalayaan ng isang kabataan. Dapat hindi natin kailangan magkaroon mandatory. Hindi naman masama ang ROTC. Masama lang dito, nagiging mandatory siya. We should have voluntary because Philippines need more than one project. Okay, what I like about what the third speaker said there is yung kinakailangan mo ding i-acknowledge yung good side ng kabila, mga ka-youth. And nasabi na rin po natin sa iba po natin mga video reaction. Dahil pag ginawa niyo po yan, you would sound more rational. Pag sinabi mo na, yes, we do agree na kinakailangan natin ng ROTC, maganda yung layunin ng ROTC. Pero hindi dapat itong gawing sapilitan. Dapat voluntaryo lamang. Gusto kong na-mention yun. And I hope na dun pa sana bumuhos ng effort itong Di Pabor. Dahil napakagandang argumento po yun. Na kumbaga, give us freedom, hindi dapat lahat mag-undergo. But on the other hand, doon naman sa pabos, sabihin naman nila, hindi naman magiging military ang lahat yan eh. Reservist lang naman yan. Kapag nagkaroon ng kakulangan sa number ng ating mga kasundaluhan, doon lang naman yan i-call up yung mga reservists. Hindi naman po ibig sabihin na kapag nakatapos ka ng ROTC, magiging sundalo ka na. Something like that. Kung hindi tayo pipilitin, saang henerasyon ba magsisimula yung pagpapakita natin ng pagmamahal natin sa bayan? Kailan tayong kilos? Kung kailan huli na? Wala tayong kahandaan? Ganon? Excuse me, pero di ba hindi ba masyado ata kapag sapilitan? Ikaw ba kapag pinilit kang gawin ng isang bagay, gagawin mo ba yon ng may puso? Isipin na lang natin ang mandatory ROTC ay ang edukasyon natin sa kasalukuyan. Wala na tayong magagawa sa curriculum natin ngayon. For your information, hindi naman nagagawa ang isang pamahalaan ng isang batas or nakaraming mga kapatang pantaong malalabag. Okay, debaters, kanina, Trisha, nabanggit na yung isa sa mga balakid kung ipapatupad ang curriculum ng ROTC. Malaking budget ang kailangan upang may patupad ito at magkaroon ng mas magandang kalidad ng training tulad ng nabanggit. Ano ang masasabi niyo dito? Ngayon, ang aming sariling pananaw dito, sinabi ko na nga nung una na may utang pa ang Pilipinas na nung pumatok nga nung January 2019 ng 1.7 trillion ang utang ng Pilipinas. Paano natin masusustentuhan ang 23 billion na sinasabi ng Undersecretary na approximately na yon? Kung may utang pa ang Pilipinas, kung may balakid pa bago makatayo ng bagong mandatory ROTC, uunahan ba natin ang ROTC kaysa sa mga batang lansangan na nagugutom? Babalik ko lang ulit yung statement natin kanina ha. Ang tanong natin ay, kailangan nga bang gawing mandatory ang ROTC? The question is not ROTC but mandatory ROTC. Mamumulat nga ba sa korupsyon ang mga senior high school students kung sakaling ipapatupad ito? Kung ayaw nyo ng korupsyon sa mga senior high school, ay sinasabi na namin sa inyo at naniniwala kami na hindi na dapat ipatupad pa ang mandatory ROTC sapagkat katulad ng sinabi ng aking kasama, ay maaari namang ipatupad ang ROTC sapagkat hindi ito masama. Ngunit ang masama dito ay sapilitan o mandatory. Ang NSTP ay marami pang ino-offer na mga programs katulad na lamang ng civil welfare training kung saan ang mga kabataan ay voluntaryo mismo silang nagsisilbi sa ating bayan at ang sumunod naman ang literacy training service kung saan ang mga kabataan ay nagtuturo sa mga elementary students patungkol sa literacy. At alam naman natin na maraming kakulangan ng teachers sa ating bansa. Ang sabi ni Secretary Briones ay may 81,000 na kakulangan
ng teacher sa ating bansa. May isa sa katuparan na hindi magkakaroon ng korupsyon sa ROTC kung ito'y mandatory. Sapagkat mandatory, dito tinuturo ang human rights ng mga tao. Mas elaborate ng mga officers dito na hindi dapat magkaroon ng korupsyon. Nangako na si Pangulong Rodrigo Duterte at ang AFP na hindi na mauulit ang nakaraang issue tungkol sa ROTC. Kung gayon, magkakaroon daw muna ngayon ng pilot implementation kung saan magkakaroon muna ng obserbasyon kung magiging epektibo ba ang pagkakaroon ng ROTC sa ating bansa. Bilang isang kabataan, hindi tayo mamumulat sa korupsyon. Hindi tayo mamumulat sa korupsyon kung hindi yan gagawin ng mandatory. Kaya dapat, bilang isang kabataan, nagkakaroon tayo ng kalayaang pumili kung ano man ang dapat nating piliin. Kung voluntaryo, may nagawa ba ang pagboboluntaryo ng ibang tao? Maraming nagawa ang pagboboluntaryo sa Nagboluntaryo ka na civic ba? welfare. Nagboluntaryo Civic ka welfare na ba? for the community. Nagboluntaryo ka na ba? Nagboluntaryo na ako sa paglilinis ng aming village. Paglilinis lamang. Community. Ang pinag-uusapan natin dito ang depensang militar ng ating bansa. Senior high school ka na ba? Ang NSTP ay binabatas sa mga senior high school to college. Sinasabi mo, karapatang pantao. Ano bang alam mo sa karapatang pantao? Sa pilitan nga, di ba? There's a word in the mandatory, an ROTC na mandatory. May sa pilitan magaganap. Nilalabag na ito ang substantive human rights ng ating sariling pagkatao. Not exactly. Sabi niya dito na, dahil mandatory yan, so yun ay nakaka-apekto sa ating human rights. Not exactly. Dahil ang ating gobyerno, ang Estado po, ay kaya pong mag-enforce ng mga batas na kung saan yung individual na human rights will be subservient to the national interest. So dapat yun ang sabihin dito ng mga pabor. Kasi kinakailangan natin yan for our protection. Kinakailangan natin yan pag nagkaroon ng emergency. Hindi lamang po kasi ang ROTC, yung Reserve Corps natin, para lang po yan sa paglaban sa mga NPA, para sa paglaban sa mga dayuhang mananakop. Actually, isang element din yan is for emergency preparedness and emergency response, mga ka-U3. Especially sa mga kalamidad. So sana po ay matouch up yan ng mga pabor sa mandatory ROTC. Tulad na lamang ng kapaloob dito na freedom of public participation. Ano bang alam niyo sa karapatang pantao? Uunahin pa ba natin ang human rights kung ang bansa natin ay lagamak na sa kahirapan? Unahin pa ba natin ang ROTC kaysa sa mga batang nagugutom sa lansangan? Kaya nga magkakaroon ng mandatory ROTC sa pagkakaroon ng ang reserbang militar kung sakali mang magkaroon ng mga isyong panlipunan na kakaharapin ng ating bansang Pilipinas. So ang mga kabataan ang ipanglalaban nyo sa ibang bansa, sila ang gagawin nyong panangga? Ano bang magagawa ng Hindi. Okay. I think they have totally misunderstood this. So I hope na before they had this debate, sana may mga nag-orient pa sa kanila further. Hindi naman, katulad ng sinabi ko, hindi ka magiging sundalo agad pagkatapos mo ng ROTC. Kayo lamang ay magiging reservist, mga ka-youthie. Ano po? At ang reservist ay hindi po professional soldiers as of that time. So kinakailangan lang po ng reservist pag nagkaroon po ng kakulangan po sa emergency response, kapag nagkaroon ng pananakop, gagamitin po ang mga reservists dahil mayroon silang initial knowledge na orient na sila sa pamamaraan ng militar. Diba? Just imagine kung magkakaroon ng isang emergency, military emergency for example, tapos yung ibang civilians is totally wala talagang idea. Just imagine without the knowledge kung paano yung sistemang militar, paano yung tamang structuring at saka discipline, talagang mahirap po. Mas magiging mahirap po ang pag-mobilize ng mga civilians kapag wala po silang reservist training. Alam mo na sa harapan mo mismo bumabagsak na yung sarili mong bansa at kulang ka sa kaalaman na ipagtanggol ito. Nakatulaban natin sa libo-libo ng tangkay ng China kung 45 lang yung tangkay ng Pilipinas. Saglit lang po. Nagkakainitan sila sa kanilang statements pero syempre marami kayong mga magagandang punto na na-erase kanina. Pero ngayon naman ay malalaman naman natin ang mga tanong mula sa ating audience. Yan ay sa pagbabalik ng Schoolmates! Welcome back, schoolmates! Alam niyo ba na today we are very happy dahil finally, ka-schoolmates na rin natin ang isa sa matagal na nating kaibigan that always create wonderful memories in our lives. Ika nga nila, communication is key. Gano'n man kalayo ang ating mga mahal sa buhay, katuwang naman natin ang globe para ma-feel natin na lagi natin silang kasama. Kaya today, mamimigay tayo ng globe cards sa mga schoolmates natin na magbibigay ng kanilang katanungan at opinion. Kaya excited kayo guys? Sino gusto magtanong? Ayaw nila ng globe cards. Bubulsa ko to.
Okay lang ba akin? Okay guys, ang nangyari muna kanina, between the opposite at saka the positive side, sabi nila na mandatory dapat ang ROTC kasi mas mapag-aalab ang damdamin ng mga kabataan para mas mahalin at ipaglaban ang Pilipinas. Sabi naman ng kabilang team ay labag ito sa human rights dahil napipilitan lamang yung mga estudyante. Ngayon naman, alamin natin, kanina nakaupo ko doon, merong mga sinasabi sa akin yung mga katabi ko dito na gustong idagdag. So, eto, simulan natin kay Mitzi. Tama, Mitzi? Mitzi, kanino yung gusto mong awayin kanina na group? Hindi, joke lang. Ano yung gusto mong itanong? Nakulangan lamang po ako sa mga ibinigay na halimbawa. Kaya maaari po ba kayong magbigay ng negatibong, konkretong halimbawa sa mga magiging mag-aaral natin sa senior high school kung tuluyang maipapatupad ang mandatory ROTC? Halimbawa nito ay ang nalalabag ang kalayaan bilang isang kabataan. Bilang isang kabataan, dapat na ipapahayag natin ang freedom natin, ang kalayaan natin. Ano pa ang naging demokratikong ating bansa kung magiging sapilitan din naman ang mandatory ROTC? Ikaw naman, Clifford, ano yung gusto mong itanong sa mga schoolmates natin debaters? Para sa akin, ang mandatory ROTC ay nagpo-promote ng violence. Kung ang isang estudyante ay may kaalaman dahil ito ay tinuro sa mandatory ROTC, maaari niya itong gamitin sa dahas at gamitin ito upang labanan ang ka-estudyante niya rin. Ano masasabi ninyo? Ayon nga sa AFP o Armed Forces of the Philippines, sa sinabi ko na kanina, hindi lamang paghawak ng baril ang kanilang ituturo. Ituturo rin nila ang basic self-defense, jungle survival, survival swimming, at elementary map reading. Sa mga tuwid, hindi dahas ang ituturo ng pagkakaroon ng mandatory ROTC sa Pilipinas. Ituturo nito kung paano tayo magkaroon ng mas malawak pa na technical na pag-iisip tungkol sa pamamahala o panunungkulan sa isang bansa. That was good. That was actually a very good answer. Hindi kayo sumagot. Ngunit bakit may nabalitaan kami nung nakaraang buwan lamang ay meron na namang biktima ng karahasan ng ROTC? Nilinaw yan ng AFP Reserve Force na isang plain criminal case lang ang nangyari. Ang sinasabing pumatay ay hindi naman talaga isang colonel sa ROTC, bagkus isa lang siyang senior high school student. Hindi kaya't pinagtatakpan lamang nila ito para muling maibalik ang mandatory ROTC? Hindi kaya't sinisiraan lang ng kabataan party list ang ROTC. Bago ka magpatuloy ito, meron pang katanungan si Ken. So given that ROTC would be mandatory, from the word itself, mandatory, it only means that the student cannot escape such predicament. So what if ang estudyante is may respiratory disease or cardiovascular Eh di syempre hindi sila i-undergo doon. That's quite easy to answer. disease or mental health problems? Are you that willing to sacrifice that student's health? Pero maganda yung point yung mga kayusing na mention niya about mental health. Tama po yun, no? So in short, parang sinasabi niya, dapat liban pa sa physical lamang, no, na test na kinakailangan para suitable ka sa military training, sinasabi niya dito, which is a very good point, yung mental din, no? Psychological test din kinakailangan din. So tingnan natin paano mag-respond yung pabor. Sabi ko na nga na nakapaloob rin sa House Bill 8961 ang mga hindi kabilang sa ROTC. Una, ang mga physically unfit, kasama na dito ang yung sinasabing may respiratory diseases. Pangalawa, mga psychologically unfit. Pangatlo, ang mga taong sumasailalim sa kaparehong military training. Pang-apat, ang mga school varsity players. Yun lang. Paano na lamang ang in-interview sa State of the Nation ni Jessica Soho na si Kapanang Maika. Si Kapanang Maika ay walang sakit, walang diagnose na sakit, ngunit siya ay nanghihina, nanghihina at minsan ay nandidilim na lamang ang kanyang paningin. Ibig sabihin, may physically unfit sa kanya. So, Wala nga diagnose na sakit, naiintindihan mo ba yun? Ngunit, nasa galaw naman yan, na meron siyang sakit. Hindi porket physically and mentally fit, masasabi na nating ang taong yon ay talagang maayos. May sakit bang hindi na-diagnose? Ayun nga, hindi nga na-diagnose, pero nararamdaman niya yon sa sarili Ngunit niya. hindi na-explain lahat ng siyensya. Pero sa
ROTC siya. Ibig sabihin, physically medyo and mentally napapalayo siya. na tayo. Okay na dyan, puputulan kayo ng linya ng Globe. Pero sila, tuloy-tuloy kasi meron tayong ibibigay na Globe card sa inyo. Yun, no? Dahil nagustuhan ko yung mga tanong nyo. Eto sa'yo. Mamaya pasahan nyo na lang at tig-50 ah. Okay tayo mamaya sa atin natin. Ayan guys, syempre, di ba, mamaya bibigyan naman natin ng pagkakataon ang ating mga debaters na isara ang kanilang mga Closing. argumento. Sana marinig natin kung paano ba nila talaga planong i-regulate itong mandatory ROTC. Yan sa pagbabalik ng Schoolmates! Welcome back, schoolmates! Naging maganda ang talakayan natin. Kaya naman, congratulations sa ating mga debaters. Tama ka dyan, Gab. At syempre, to summarize ang naging talakayan natin ngayong gabi, ay Closing. bibigyan naman natin ng pagkakataong isara ang argumento ng bawat grupo, all within 1 minute. Simulan natin sa government side. Mariin kong sinasang-ayunan ng pagkakaroon ng mandatory ROTC sa Pilipinas. Dahil nga sa salita pa lamang na Reserve Officer Training Corps ay inirereserba tayo. Hindi naman porket sinabing ROTC ay makikipagbakbakan na agad tayo sa gera, makikipagbarilan na agad tayo. Inihahanda lang tayong mga kabataan kung sakali mang magkaroon ng mga ganitong sitwasyon na kakaharapin ng ating bansa. At sa pagkakaroon ng mandatory ROTC, isipin nyo na lamang ang bawat individual na Pilipino. Kung sasakupin tayo ng ating mga karatig na mga bansa, sa pagkakaroon ng mandatory ROTC, mas mamumulat ang bawat individual kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili. Dahil sa pagkakaroon ng mandatory, lahat ay mauobliga, hindi lamang ang may kakayahan, ngunit lahat upang protektahan ang kanilang mga sarili. Ayon nga sa ating senator na si Manny Pacquiao, walang tao ang nais na magkaroon ng digmaan. Ngunit wala ring Pilipino ang nais na makita na sakupin ang ating sariling bansa ng mga dayuhan. Ayan, maraming salamat sa iyo, Gab. Ikaw naman, Daniel. Nais naming ipahayag ng buong puso na hindi kami pumapayag sa mandatory ROTC dahil sa mga kadahilan ng una, mga school problems na hindi pa natutuunan ng pansin. Pangalawa, mga poverty o kahirapan na patuloy na umaangat. Pangatlo, physical problems ng mga hindi kayang mag-mandatory ROTC. Pang-apat, corruption. Pang-lima, utang ng bansa. Pang-anim, kalayaan ng mga Pilipino, ng mga kabataang tumungo sa landas na gusto nilang tahakin. Maraming paraan para maipakita natin ang pagmamahal natin sa bayan. Don't make us as an excuse na nationalism and patriotism lamang. Ang Pilipinas ay kailangan ng mas marami pang programa at hindi lamang ang mandatory ROTC. Kailangan natin ng volunteerismo, kailangan natin ng bayanihan para magawa ang isang bagay ng epektibo at maganda at hindi sa palitan. Maraming salamat. Gab, Trisha, sobrang dami nating natutunan sa ating mga debaters. Kaya naman ngayon, pakinggan naman natin kung ano yung natutunan ng ating mga audience schoolmates. Kaya kasama ko ngayon si Ara. Ara, before ka magsimula, kasi mamaya di ko na mabibigay ito. Ito, para sa'yo, bigay ng Globe for you to create. Talagang excited kang kunan, ha? Hindi mo pa, wala, ginamit ko na kanina, wala na yan. No? For you to create wonderful memories in your lives. At syempre, dahil binigay ko na ngayon, kailangan mong create naman ng magandang reflection mo, ha? On behalf of your schoolmates here, Ara, ano ang baon mo pag-uwi mo na natutunan mo sa debate natin? Base sa kanilang mga sinabi, masasabi kong ang pagpapatupad ng mandatory ROTC ay talaga namang epektibo sa pagpapaunlad ng disiplina at pagkakaroon ng teknikal na pag-iisip ng bawat kabataan. Ngunit, kung ako ang tatanungin, hindi ako sasang-ayon dito dahil sa mga sinabi nila, maraming suliranin ang mga kinaharap ng pagpapatupad ng mandatory ROTC. Bilang konklusyon, talaga namang tayo ang mga pag-asa ng bayan. Kaya bilang pagtugon at pagkilos tungkol sa isyong ito, dapat tayong maging matalino sa pagpanig sa dalawang panig. Kaya dapat lagi nating isipin ang makakabuti sa ating bayan dahil ang mga mabuting epekto nito ay doon din tayo makikinabang. Yun lamang. Siyempre, hindi magiging maganda ang naging talakayan natin ngayong gabi kung hindi dahil sa mga magagaling nating mga debaters. Kaya palakpakan ninyo yung mga sarili. Meron tayong napiling best speaker. Kaya guys, Feeling ko sa best speaker si Vladdy, yung speaker from the positive side.
Sino sa tingin nyo ang ating best speaker? Wala di sa palagay ko. Sino? Ba't sila lang? Sino? 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 Marami silang Ayan. sinasabi. Para sa iyong naipamalas na galing, sa iyong pakikipag-debate, ikaw ang ating best speaker, Daniel Bundan! Ay, dito ka na. Okay. Daniel. Congratulations. Siyempre, Daniel, makakatanggap ka Congratulations. Ay, sige, dito ka. Ikaw ay nagkamit ng Certificate Oo, of at ng Recognition. limited edition schoolmates shirt. Limited Ayan. edition. Limited na supply. 500 pesos worth of Globe card. Wow! Ayan, gamitin mo yan para mag-further, mag-empower ng iba pang mga estudyante. Gaya ng ginawa mo Congratulations, kanina. Daniel. Congratulations, Daniel. Ngayon naman, Sky and Tresha, syempre, darating na tayo sa point kung saan magbibigay tayo ng personal nating mga sentiments o opinion sa nangyaring talakayan. So, sa akin naman, unang dapat nating alamin, why is there a need to reinstitute the mandatory ROTC? As mentioned by our debaters earlier, number 1, to increase military personnel, to strengthen military force, and to instill the values of patriotism and discipline. The bill is very noble, definitely kudos sa ating Congress, but we cannot deny the fact that the military as an institution and ROTC as a curriculum has been very problematic. Ito ay naayon sa datos, sa karanasan ng mga mag-aaral at hindi sabi-sabi lang. Now, when we propose a bill or a law, there should be an urgent need. Ang tanong, kailangan ba talagang gawing mandatory ang ROTC? Dahil ang personal kong opinion, to teach patriotism and nationalism shouldn't be isolated in a single program. Kung gusto talaga nating turuan ng ating mga mag-aaral na mahalin ang ating sambayanan, we should integrate this sa buong sistema ng ating edukasyon sa Pilipinas at hindi gawing mandatory ang ROTC. Yan lang po. Ayun. So narinig natin ko yung kanyang kurong-kuro. Actually, as a student leader, very credible yung talaga sinabi ni Gab. At alam niya kung ano yung mga pulso ng mga kabataan. Okay. Sky. Puro pala siya alam niya yung pulso. Hindi, pero totoo yung sinabi ni Gab. So, we have to question yung need na kailangan na ba ngayon at magandang ilatag kung meron bang nasasagasaan na ibang mga karapatan. Pero guys, kayo muna dyan. Huwag niyo kalimutan pumoto pa rin kung saan kayo papanig sa ating social media. Yes, Sky and Tresha, bago yan, gusto naming pasalamatan ng buong Tandang Sora National High School. Ayan ang lahat ng faculty members sa ating mga guro at sa ating mga estudyante na nakisali sa ating talakayan ngayong gabi. Okay mga ka-youthie, so that ends this episode. Ito po ay isang episode ng Schoolmates Debate patungkol nga sa mandatory ROTC mga ka-youthie. Ako personally, from the side ng positive, pwede pa sana nilang ma-push yun eh. Ang problema I think sa kanila, both no, hindi lamang sa positive, pati din sa opposition, is yung lack of knowledge of what the ROTC program really is. Ang para sa akin, ako po ay sang-ayon na magkaroon ng ROTC na mandatory. Pero yun nga, ang issue kasi doon is, papaano yung mga ayaw. So yun yung main talaga na bala naman ng kabila na hindi dapat gawing mandatory, which is actually yung current na status quo po ngayon mga ka-youthie. Ano po? So ngayon po, mayroong tatlong arm, yung nasabi na kanina, ang ating pong NSTP service no, na program, mayroong ROTC, pwede kang pumili din ng CWTS, yung Civic Welfare, at ang pangatlo yata is literacy training. Why am I pushing for ROTC na maging mandatory? Dahil sa mga both internal and external threats na meron po tayo mga ka-youthie. At para sa akin, liban pa sa yung love country, patriotism, yun given na yun eh. Pwede natin gawin yun sa iba pa nating mga subjects, ano. Pero yung ability kasi ng ROTC to instill discipline, para sa akin is very important. Yung ability to train a group of people to be efficient. Dahil ako po personally naniniwala na ang military structure, ang chain of command system ng isang organization, military organization, ay napaka-efficient in my opinion. Nandyan na din yung obey first before you complain, mga ka-youthie, which is, I honestly think, ng new generation ngayon is quite soft, mga ka-youthie. Kinakailangan natin ng paghahanda, kinakailangan natin ng training physically, kaya naman yan ng mga bata natin. Siyempre, alam natin yung limitations and parameters ng particular physical training na hindi na din siya maging borderline hazing, mga ka-youthie, na ayaw naman din po nating mangyari sa atin pong mga kabataan. But anyway, mga ka-youthie, ano pong masasabi nyo rito kung kayo po ay napabilang sa mas matandang henerasyon? Ayan. So, kumusta naman po ang inyong army training nung kayo po ay nasa high school po noong panahon na meron po yatang CA
PAT, di ba? Meron ding ROTC syempre. So please comment down below mga ka-youthie. Kumusta naman po yung experience ninyo? Ano yung hindi nyo makakalimutan na natutunan at mga experiences nung kayo po ay estudyante na nag-aaral ng patakda. Ayan, tikas pahinga. Ayan mga ka-youthie. So please comment down below about your experiences. So sino sa inyo ang nakapag-bivouac na rin, nakapag-silent drill? Ako po, kaunti, meron po akong training sa silent drill at saka yung pag-twirl po ng ating mga baril. Medyo marunong po tayo niyan dahil nagkaroon po tayo ng training sa high school. And kung kayo naman po ay hindi sang-ayon, bakit hindi dapat na ituro ang ROTC? Ano ang negative effects kapag ang bata ay nagkaroon ng ROTC training mga ka-youthies? And as always, maraming salamat po sa inyong panonood mga ka-youthie. If you like this video, please click thumbs up. You can also click subscribe kung hindi ka pa po subscribe. You can also check this video here and okay din po yung video niyan. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.